Bless na bless po si Deacon Eswalita. Ang puso niya po ay sobrang ready, kaya siya po ay naiiyak. No? So, handang-handa po siya mag-worship sa ating Panginoon. Before I start, we want to welcome si Jerry Lynn Kaura. Welcome sa aming church. So, it's not an accident. God bring you here so kasama ka namin makakapag-worship. And thank you din kay John Paul kasi siya yung ginamit ni God para makapag-worship si Jerry Lynn. And I'm so happy kasi andito si Brent after 10 years. Joke lang, no? So, natuwa ako kahapon. Sabi niya, Pastor Mark, makakasimpa po ako. So, praise God sa buhay ni Brent. Ayan. So, kinakabahan ako. Hindi ko alam kung malamig ba o kinakabahan pa rin ako. So, praise God sa ating preparation. Salamat at handang-handa ang bawat isa to receive our message. So, sabihin mo nga sa katabi mo, you are blessed. You are blessed. You are blessed. We are blessed. So, i-claim na natin agad yung tatanggapin natin mensahe. No, hindi pa ako nagsisimula, dapat i-claim na natin agad na tayo ay tatanggap ng pagpapala. So, yung title ng ating message, Those Who Will Come to the Father. Ayan. So, yung mga pupunta sa Diyos Ama. So, familiar yung ating text, yung John 14:6. Basahin ulit natin ng isa pa, sabay-sabay. Sabi dyan, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, very straightforward yung mensahe ng John 14:6. Sa ating introduction, ayan, so everything is in God's hand. No? So, na-message natin to last Sunday. Nasabi ko sa inyo last Sunday na God owned everything. No? Ang Diyos, siya ang lahat ng may-ari ng lahat ng bagay. Siya din ang nakakakita sa atin. Lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating iniisip, kahit yung buhok mo, kitang-kita yan, bilang na bilang yan ng Diyos. And dahil siya yung nagbibigay ng lahat, siya rin yung pwedeng bumawi. No, in case hindi mo ma-manage yung bagay na meron ka, pwede siyang bawiin ng Diyos. And then, God can also control everything. No, lahat nakokontrol ng Diyos. Sabi dyan sa Ephesians 1:3 hanggang 5, basahin ko na lang yung 4 hanggang 5. Bago palikhain ng sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Amen. So, bibigyan ko lang din yung sinabi dyan, banal at walang kapintasan sa harap niya. So, praise God dahil sabi dyan, hindi pa man nililikha ang sanlibutan ay pinili niya na tayo. Diba? So, advance na. Kaya tayo nandito kasi pinili tayo ng Diyos. And you can imagine na hindi pa alam ng magulang mo na ikaw ay kanyang magiging anak, pero pinili ka na ng Diyos to receive salvation. So, inihanda ng Diyos yung family mo, yung parents mo, para tumanggap ka ng kaligtasan. Diba? Sad to say, hindi po lahat ng tao ay pinili ni God para tumanggap ng salvation. So kahit lumabas ka dyan araw-araw, mag-share ka ng gospel, patanggapin mo sila, if they are not chosen by God to receive salvation, hindi sila magiging anak ng Diyos. So we are blessed kasi tayo ay pinili ng Diyos. Amen. So it's not an accident. Sabi ko kanina, it's not a coincidence bakit tayo nagsasama-sama dito. Hindi ko kayo kilala, hindi nyo rin ako kilala. Even yung pastor natin, no, from South Korea,
No, sino bang mag-iisip na makakatagpo natin si Moksanim? But because God chose us to receive salvation, ginamit niya si Pastor So para tayo ay tumanggap ng kaligtasan. So it's not accident, it's not coincident. No, hindi yun nagkataon lang. It was perfectly planned. Planado yung ating salvation. Sabi ko kanina, yung pag-worship ni Jerry dito, it's also a plan of God. Amen. So we need to thank God every day. No? Sabihin nga natin, Hananimi Kamsamida. Hananami kamsamida. Yun lang yung alam ko. No? So, yun lang po. So, ano pa? Sabi dyan, maging holy and walang kapintasan. So, tinawag tayo ng Diyos, pinili tayo ng Diyos para maging banal sa Kanyang harapan, maging banal at maging malinis. No? Malinis pa sa, sabi dun sa Bible, maputi pa sa kulay ng yelo. Ganun kalinis yung ating pagkatawag. Kaya sometimes maririnig natin, I'm not sure kung narinig nyo na hala si ano, banal na. No? Narinig nyo na ba yun? Banal-banal. Diba? So, if someone tell you na banal ka, mag-thank you ka na. Thank you. Kasi papunta na tayo dun eh. Diba? Mag-thank you na agad tayo. Hansami. Diba? So, and dahil dyan, yung kanyang will and plan ay magtutupad sa buhay natin. Diba? Jeremiah 29:11, diba? Yun yung plano at pangako ng Diyos sa atin. Amen. Number 2, God is God of covenant. God is the God of covenant. Sabi sa Genesis 17:7, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon, at ako'y magiging Diyos ninyo. Amen. Diba? Pangako yan ng Diyos, 100%. 100% matutupad yung pangako ng Diyos sa buhay natin. No, kasama na din yung pagiging banal, yung paglinis sa atin ng Diyos, 100% magkakaroon yan ng katuparan. Hindi yan 99.9% germs, no? Hindi yan 99%, 99.9, kundi 100%. So, bakit? Kasi yan yung pangako ng Diyos. Amen. And next, the covenant is fulfilled through Christ. Ayan o, it is finished. Everything has been accomplished and will be accomplished in Christ. So, kagaya nung na-share ko last week, na-share sa message natin last week, tinapos, tinatapos, at tatapusin ng Diyos. Yung tatlong T. No, yung tatlong S yung tatapusin niya. Yung sin, Satan, and separation. Amen. And ano ba? Sabi dyan, yung past, present, and future, yun yung tatapusin sa pamamagitan ni Jesus. Amen. Amen. And number 3, the Holy Spirit, the Comforter, works with power within me, within the church, and in the field. So, promise yan ng Holy Spirit, magiging comfort natin siya. Bibigyan niya tayo ng power sa ating sarili, sa ating church, at sa ating field. So, importante magsisimula yung working of the Holy Spirit sa ating sarili. Amen. So, let's proceed na sa ating main. Ayan, sobrang familiar yung ating message. I am the way, the truth, and the life. No? So, number 1, yung the only way. So, the path to salvation, Acts 4:12. Another name, only Jesus. Basahin natin yung Gawa 4:12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Amen. Diba? So walang ibang pangalan kundi si Jesucristo lang yung ibinigay para tayo ay maligtas. Siya lang yung natatanging daan.
Gumagamit pa kayo ng Google Map, Google Waze. Last time nung pumunta ako sa BGC at nakakaligaw, hanap ako ng pinakamabilis na daan. Kasi kukunin ko yung sahod ko, baka umabot na ng alas 3, wala ako sa sahod. Diba? Takot na takot ako. Kaya naghanap ako sa yung pinakamabilis na daan. Diba? So yung mga tao ganun, parang gusto nila lahat mabilis. No? Gumagamit sila ng Waze or Google para makarating sila doon sa kanilang destinasyon sa pinakamabilis na paraan. So ganun din, lahat ng tao sobrang takot mamatay. Tayo ba? No. Diba? So, hindi tayo dapat takot mamatay, pero masarap tayo yun. So, Amen. huwag muna tayo gagamitin pa tayo ng Diyos. Ano ba? Ano yung mga iba't ibang way na ginagamit ng tao para sa tingin nila ay makakapunta sila sa Ama bukod kay Jesus? Diba yung good deeds? Paggawa ng mabuti. Diba? Ano pa? Science. Religion. Ayan yung pinakamarami, religion. Now sa Biason, may mga nagtatanong sa akin, ano pong religion nyo? Never kong sinagot yung tanong na yun. Now, ano pong religion nyo? Sabi ko, sige, kung sa papeles, kailangan nilagay yung religion, nilalagay ko born again. Pero we are not religion. Ang focus ng ating simbahan is relationship with God. Diba? Ang religion kasi is paraan ng tao para makalapit sa Diyos. Iba't ibang klaseng paraan, 100 or 1,000 paraan yung ginagamit nila. But yung gospel o yung salvation is yung paraan ng Diyos para makalapit sa tao. So if someone asks you, ano pong religion nyo? Ay, hindi po kami naniniwala sa religion. Ang importante po is yung relasyon natin sa Diyos. So in the future, may encounter niyan sa field. Kahit ngayong bata ay, kaya may ganitong religion nyo. Kasi nag-iisip pa siya kung a-attend ba siya o hindi, depende dun sa religion. Diba? So, sabi ba, hindi kami nag-aano ng religion. Diba? Pero dito kapunta ka dito. Ay, ako po, hindi niyo po sinabi. Diba? Diba? So, gano'n. There's so many ways, but si Jesus mismo yung nagsabi na ako yung daan. Na hindi niya tinuro yung daan, dito yung daan papunta sa Ama. Hindi niya yung sinabi niya, ako mismo yung daan para makapunta tayo sa Ama. So, nasa atin na si Jesus, meaning to say, nasa atin na yung daan. Diba? There are no option or walang ibang route or option, only Jesus. Yung natatanging daan. So, yung time na to, nung sinabi ni Jesus na ako yung daan, yung mga disciple niya noon, pinanghihinaan na ng loob, natatakot na sila, kasi kinabukasan, si Jesus, ipapako na sa krus. Kaya parang kinakabahan na sila, nag-worry na sila. And sinabi ni Jesus doon na, someone i-deny ako, someone na ipapako ako sa krus, i-betray ako. Kaya nagtanong doon yung isang disciple, saan po ba yung daan? Kasi sinabi ni Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. So yung moment na sila ay malungkot at sila ay nag-worry, doon sinabi ni Jesus na I am the way, the truth, and the life. Kaya nagkaroon sila ng comfort. Na wala yung kanilang pag-aalala kasi nanggaling na mismo kay Jesus na siya ang daan. So, amen. So number 2, the way of response, John 14:14. Sabi diyan, kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. So, sure na sure yan, 100%. Kung hihiling tayo sa pangalan ni Jesus, gagawin niya yan. In a right time. No? Baka mamaya may hinitingin na kayo sa pangalan ni Jesus. Sa tamang oras or in God's time schedule. Diba sabi sa Isaiah 16:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. In Jesus' name. Now, famous na verse to, diba? Pag tama na yung panahon, ibibigay sa iyan ng Diyos. Amen. So number 3,
The way of guidance, basahin ko yung John 14:26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isinugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Diba? So yung Holy Spirit will give us wisdom. Diba? So we need to pray palagi. Kailangan, Lord, ito ba yung leading of Holy Spirit? Tapos tatanggap tayo ng wisdom. Kasi araw-araw, meron tayong choice eh. Araw-araw, meron tayong decision. So we have to make sure yung decision natin is yung decision ng God o ng Diyos para sa'yo. Diba? Yung decision natin is nanggagaling sa paggabay ng banal na Espiritu in a daily basis. So, kailangan ma-discern natin palagi yung pagkilos ng banal na Espiritu so we can have a right choice. Amen. Ano ba? So number 4, the path of forgiveness. Now, 1 John 1:9, sabi diyan, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. So in short, we have assurance of forgiveness. So after asking forgiveness, we need to ask strength din, no? Lord, patawad ko. Tapos hingi din tayo ng lakas at ng wisdom para hindi natin gawin yung mga sin na kasalanan. Diba? Kaya nga tayo humingi ng tawad kasi ayaw na natin itong gawin. Diba? So after we ask forgiveness, we need to ask God na, Lord, sana hindi ko na ito gawin. Yung same na kasalanan ng mga carnal sin natin. No? Yung ginagawa natin mga kasalanan. And we need to ask God to destroy work of Satan na lagi tayong natutukso. Na lagi tayong natutukso. Huwag tayong maging best in participation kay Satan. Di ba? Amen. Best in participation. Satan, lagi na tayong i-deceive eh. Lagi na tayong i-deceive kasi nasa sayo na lang kung magpa-participate ka doon sa kanya deception. So, kailangan maging tayo, Satan destroyer. No? Araw-araw. So, maging habit natin na ma-destroy si Satan sa buhay natin. Yun yung dapat natin ginagawa. So, number 5, the path of victory, 1 John 5:4-5. Sabi sa 4, sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa 5, sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Amen. In short, yung assurance of victory. So, dalhin natin itong word of God na ito palagi. No? Dalhin natin ito because our faith that Jesus is the Christ. Ayan, no? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Dahil doon mapagtatagumpayan natin yung mundo. Amen. Diba? Yun yung way. Wala nang ibang way. Wala nang ibang way para mapagtagumpayan ng mundo, kundi si Yesu Cristo lamang. Sabi sa isang kanta, sabi rito, every stronghold shall be broken. You can never be defeated. You are my help and my defender. So, yun yung proclamation natin. Mapagtatagumpayan natin ang mundo. So, proceed na tayo sa number 2. The only truth. Diba? So, sabi lang, ako ang daan, ang katotohanan. So, dito na tayo sa katotohanan. So, pag sinabing katotohanan kasi, kunyari, dalawa tayo nag-uusap. Hindi, ito yung totoo. Masasabi niya, ito yung totoo. So, meron lang isang totoo. Diba? Tama ba? May isa lang totoo. O pwede naman, baka yung isa kailangan lang ng improvement. Pero dyan sa verse na binasa natin, si Jesus mismo, sinabi na, ako mismo yung totoo. Hindi ko sasabihin sa iyo totoo kasi ako mismo yun. Diba?
Sa number 1, condemnation frees you from all sins. Rome 8:1-2. Kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay, dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Amen. At sa John 8:36, kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo may magiging tunay na malaya. Diba? So, napaka-clear yan na tinanggap natin yung kalayaan ng walang bayad. Free. Diba? Clear and precise na the best truth that we are free. Diba? Sabi nila, best thing in life is free. Diba? Sarap kaya ng may nandilibre sa'yo. Diba? Masarap ng feeling kahit gaano pa kahalaga. Diba? Kahit sa biyason, pag minsan nagbibigay tayo ng bigas, diba? Kahit 1 kilo lang yan, basta nalaman ng free, talagang lulumugin. Kasi, ang sarap sa feeling ng libre. Diba? So, sa atin, libre yung tinanggap natin, pinalaya tayo sa kasalanan at kamatayan. Ibig sabihin, dati tayong nakakadena. Nakakadena tayo sa pamamagitan ng kasalanan at kamatayan. Pero dahil kay Kristo, tumanggap tayo ng pinakamahalagang libre. Ang pinakamahalagang libre, yun yung freedom na kailangan natin for eternal. Eternal freedom from sin and death. So, amen. At sa number 2, the truth God set us all free. John 8:32. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. So, kailangan everyday nagkakaroon tayo ng encounter kay Jesus. Everyday nagkakaroon tayo ng encounter sa Diyos kasi minsan may mga time na hindi natin makita yung katotohanan. May mga time na nagiging bulag tayo sa kung ano ba yung katotohanan. Diba? Napakaraming lies ng mundo na to. Sobrang lies. Kahapon na sabi ng nanay ko, halika, nanalo ako ng $700,000. Sabi ko, scam yan. Scam yan. Yung sa mga Facebook, diba? Maraming scammer sa Facebook. Sabi ko, 90% sa Facebook ay hindi totoo. Diba? 10% lang siguro yung totoo. So, please be careful din kung may mga binabasa kayo na sinishare nyo, make sure na verified yung page na yon. Kasi pag sinare nyo yun, hindi pala totoo, naka-influensya pa kayo ng mga hindi totoo. So, pero sa atin, kailangan natin laging magkaroon ng encounter kay Jesus kasi there's so many lies going on. Napakaraming kasinungalingan ng mundo. Diba? So, the Bible is the truth. No? Kung nahihirapan kayo maghanap ng katotohanan, naandyan yung Bible. Diba? Naandyan yung Bible. Number 3, the truth does destroy the work of the devil and set one free from everything. John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Diba? Si Satan po, siya talaga yung father of all lies. Siya yung ama ng kasinungalingan. But since we have Jesus, kaya-kaya natin pagtagumpayan yung kasinungalingan ni Satan. Diba? Si Satan, lagi tayo nang i-deceive at ibibigyan niya tayo ng napaka-unique na lives. Iba't ibang tao, iba't ibang kasinungalingan yung ibibigay niya sa atin. Diba? Yung, di mo na kailangan mag-pray. Diba? No need to worship. Diba? No need to meditate yung Word of God. Diba? Even yung emotions natin, ginagamit yan ni Satan at naglalagay siya dyan ng napakaraming kasinungalingan. So we need to check ourselves.
Minsan si Satan yung totoo, pinapalitan nyo ng hindi totoo. Tapos yung hindi totoo, pinagmumukha niyan. Tama ba? Tama. Yung hindi totoo, pinagmumukha niyang totoo. Tapos yung totoo, pinagmumukha niyang hindi totoo. So we need to be aware. No? Pero again, we have Jesus, we can overcome Satan every day. No, nasa atin na si Jesus Cristo. Amen. And last na. The only life. No? John 3:16. Hindi ko na babasahin. I think kabisado natin yung John 3:16. So, kung babasahin natin yung book of John sa Bible, yung first chapter ng John, sinabi na ni John dyan na ako ang buhay. Sabi niya dyan, in Him was life, and the life was the light of men. Sa John 1:4. And then, tinapos na rin yung book ng John sa chapter 20. Sinabi niya dyan, Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. No, sa John 20. So, ang ibig sabihin nun, yung summarize ng John 20 na yan is yung John 3:16. No, yung gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya binigyan niya tayo ng buhay. Diba? Hindi tayo should not be perished, but we have eternal life. So, meaning meron tayong eternal life. So, number 2, John 11:25, resurrection and life. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. So, meron tayong eternal life. No? Darating talaga yung time na mamamatay tayo sa time schedule ng Diyos. No? Kaya bata ka pa, kaya adult ka na, darating yung time na mamamatay tayong lahat. Pero pagkatapos natin mamatay yung ating physical, forever na tayong mabubuhay. Hindi na tayo mamamatay. Kaya siya tinawag na eternal. Walang katapusang buhay. So, praise God, dahil tumanggap tayo lahat kay Kristo, kaya tayo ay meron ng eternal life. So, can you imagine, yung pagkamatay ni Jesus sa krus, namatay siya para bigyan tayo ng buhay. Diba? So, we can always thank God because of His death, nagkaroon tayo ng life. Amen. And then, siya ay na-resurrect with our new life. So, kailangan lang natin i-enjoy yung buhay na meron tayo kay Jesus. So, yung all aspect ng ating buhay, yung 5 powers na spiritual power, physical power, mental power, manpower, financial power. Diba? Wag lang yung financial power na yun. So, meron tayong 5 powers, and especially yung ating physical. Sinabi ko kanina na after natin mamatay, hindi na tayo mamamatay kasi meron na tayong eternal life. Pero since may isa lang tayong physical na buhay dito sa lupa, alagaan na natin. Diba? Alagaan na natin. Kung gusto natin na magamit pa tayo ni God to share the gospel, to share Christ, alagaan mo yung sarili mo. Diba? Lalo ngayon sobrang init, huwag labas ng labas. Kanina pagdaan namin dun sa basketball court sa amin, mga youth, direct na direct yung ako at basketball. Kung ako yun na-stroke na siguro ako. Diba? So, nagpa-basketball lang. 30 minutes pa lang ako sa araw, kahit maaga pa. Feeling ko, sulog na ako eh. Diba? So, sobrang init ngayon, please. Inom tayo ng maraming tubig. No? Ano ba? Even yung our mental health, no? Alagaan natin yung ating mental health. Yung mental health natin is important kagaya ng ating physical health. Magbasa tayo ng book, no? Magbasa tayo ng libro. Diba? Share ko lang yung ating remnant sa Biason, si Brent. Honor student, napakasipag mag-aral. Diba? Sa mga natin ni Brent. No? So,
Kasi meron siyang nababalance na yung oras niya. Time management. No? Kung ay wala po akong time, Pastor Mark, hindi po ako makakapagbasa ng libro, hindi po ako makakagawa ng assignment. Check mo yung screen time mo. No? Kung ilang oras ka social media, nag-browse, pwede mong i-check. Ay, 10 hours pala ako. Diba? So, at least 30 minutes, one book per day. No? Ako, online book yung binabasa ko. Mga online books. Anything na makakapag-improve, na hindi yung mga, ano yung mga pocketbook na yun yung tawag. May ganun din eh. Wattpad. Huwag mga puro Wattpad. No? So, and of course, you can read Bible. No? One chapter per day kung nahihirapan. No? One chapter per day. 5 minutes lang yun. Orasan mo. Baka walang pang 5 minutes na one chapter per day. Pwede kayo mag-start sa Genesis o pwede kayo mag-start sa Matthew. So, kung saan kayo komportable. And last na sa number 3, 1 John 5:4. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pag-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos. Sa kanyang anak na si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So again, because of Jesus Christ, we have received amazing life. No? Extraordinary. Special child. Special child tayo because kay Kristo. Ibang special child, iba yung naisip mo. Diba? We are unique. Now, we are unique in the eyes of God. So, conclusion na tayo. Conclusion. Ayan. So, conclusion. Sabi dyan, we our lives who have everything. So, may all of us ma-enjoy yung blessing of way, truth, and life. Amen. No? Tandaan nyo, WTL. Way, truth, and life. And destroy the power of Satan built within me sa 1 Corinthians 10:4-5. Kasi kung wala yung si Jesus bilang only way, only truth, and only life, there is no way for us to overcome Satan. No, kahit tumambling ka pa dyan, kahit ang galing mo pang sa tawag doon, martial arts. Sorry. Di ba? There's no way for us to overcome work of Satan kung wala sa atin si Jesus bilang daan, katotohanan, at buhay. And then there's no way for us na gagamitin tayo ng Diyos. Na kahit gusto mo, hindi gusto mo. There's no way for us na gagamitin tayo ni God kung wala tayong Jesus bilang only way, only truth, and only life. Diba? Kahit ang dami mo pang skills. Diba? Kahit ang talino mo pa. Diba? There's no way for us to use by God. Number 2, build a tower of heavenly throne within me. So, as we accept and use yung way, truth, and life, tayo ay nagtatayo ng God's throne or heavenly throne. Parang nag-iipon tayo ng hollow block sa langit. Diba? Habang tayo ay na-enjoy yung buhay natin kay Jesus, nag-build din tayo sa langit ng ating heavenly throne. And number 3, yung 393 prayer. So, let's enjoy yung prayer natin. Diba? So, ayun lang. So, yun yung ating message. Salamat sa Panginoon. And maaari tayong tumayo at tayo ay kakanta ng isang awit. That was the time.
natin kay Jesus bilang tunay na daan, katotohanan, at buhay. Let's pray, Lord God. Muli po kami nagpapasalamat sa araw nito. Salamat sa buhay ni Jesus bilang Kristo na siyang naging daan, katotohanan, at buhay. Dahil dito, Lord, kami ay may tunay na tagumpay. Kami ay may tunay na kasagutan sa aming panalangin at kami ay may kapangyarihan laban kay Satanas, Panginoon. Simula sa araw na ito, Panginoon, kung nawawala sa amin yung buhay namin bilang yung anak or kung nakakalimutan namin yung aming identity and authority, nawa, Lord, yung buhay mo bilang Jesus na siyang tunay na daan, katotohanan at buhay ay ma-restore sa amin sa araw-araw. Ngayon pa lang, Lord, tinangkin namin yung kasagutan ng mensaheng aming tinanggap mula sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Let's pray our Lord's Prayer. Our Father, which is in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen.